So yun na nga, no, update tayo dito ngayon sa Davao City Coastal Road, Junction 2 segment, Rojas segment. Bali titanahan ho natin kung ano pang idadagdag nilang ilalagay dito ngayon na anything, no, na i-develop nila para talaga magiging ano siya, fully develop na siya, no, para magiging safe na siya sa mga mga motorista. Okay, so sa mga hindi nakakaalam dyan, sa hindi nakapanood sa mga vlog natin kanina earlier ng mga 5 PM, ito kasi dapat ay bubuksan, di ba, December 15, 5 PM, pero ang nangyari is na-postpone din na tuloy. And ito na, bubuksan siya ulit, no, since postponed, so ipagpatuloy bukas na lang, no, ipagpaliban muna ngayon, bukas na lang ng alas 6 na ng umaga, at aabangan ulit natin yan, no. So see you pa rin tomorrow. Ang gagawin nila ngayon dito, di ko alam, no, kaya hanap tayo ng pwedeng mapagtanungan dyan mamayang konti lang, pero ito muna, papakita muna natin sa inyo yung itsura ng two-way lanes na dadaanan na sana kanina kung hindi na postponed. So ito yun, no, ang development lang dito or nailagay nila itong pedestrian lane. So far yan pa lang, wala tayong makitang center lane na marking, no. Wala tayong makitang dito yung mga solid yellow line or double solid yellow line, at least yung braking lines na yung kulay puti na pag braking lines, diba, ibig sabihin na pwede ka mag-overtake kapag ka may chance, no. Tapos kapag ka solid yellow line naman, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, basta ang double solid yellow line, yun talaga yung hindi pwedeng mag-overtake. So far wala tayong nakitang kahit isa dun sa ating nabanggit, no. And pangalawa, wala tayong nakita ditong yung light, yung street lights. So wala talaga, as in sa kabuuan sa whole stretch nitong Rojas segment, wala tayong makikitang ilaw sa gilid ng kalsada. Tapos wala pang fencing, no, walang concrete barricade or barrier na nakalagay sa gilid sa maaaring pwedeng mayroong ma-overshoot, lalagpas at mahulog pwede sa bangin. Doon sa unahan may bangin doon, mayroong open na box culvert, hindi pa siya nasaraduhan, wala pang mga safety fencing na makikita or nailagay. So ngayon ang gagawin natin dito is punta pa tayo sa unahan at nang makahanap tayo ng pwedeng mapagtanungan, makakwentuhan ng mga nagtatrabaho dito kung sila ba'y maglalagay na ba sila ngayon or bukas, o kung hindi sila maglalagay ngayon ng ibig sabihin pala bukas alas 6 mag-o-open na, ibig sabihin wala pa rin street lights, no. Kasi mahirapan sila maglagay ng street lights the moment na meron ng dadaan dito mga sasakyan. Bawal ugma na alas 6 buntag, alas 6 sa buntag ugma, balik mo ugma pohon. Alas 6 sa buntag. Okay, no? So alas 6 sa buntag, 6 AM in the morning tomorrow, December 16. So kita-kits tayo sa lugar. Try natin dalhin ko kayo dito, tsaka doon sa kabila itutur ko kayo noon virtual, no, para na rin kayong nag-road trip dito sa aming Davao City Coastal Road Junction 2, no. So yun, spanning from roundabout ng Times Beach and dito rin sa Rojas roundabout. Ayun, no, so ang daming mga nahopya or nag-aakalang itong ay ma-open na siya ngayon, pero sorry, pero alam niyo naman na ang nag-declare nito ay dili pa, alas 6 sa buntag, alas 6 sa buntag. O diba, ang daming dito, daming mga nag-aakalang na pwede na siyang daanan, pero hindi pa lang, so hindi pa, no. So ulitin natin, alas 6 pa lang bukas ang umaga. Ayun, dadaan sila kuya, taga rito lang yan sa gilid. Maaari taga rito lang yun, pero parang mali nga siguro, no, kopya sila. Taga rito lang yun, local yun dito sa 31D. Anyway, so yun bali kita-kits sa tomorrow. So ngayon punta tayo, tara sama kayo dito sa unahan, baka meron tayo makausap dito ng mga nagtatrabaho sa lugar ng matanong natin, baka meron nga ibabaon silang street lights dito sa lugar. Baka mamayang madaling araw o mamayang konting oras na lang, no, mamayang gabi, hating gabi, no. Kasi tinanggalan yung power light. Tinanggal na. Wow. Mo lagi tama ra gyud pud kay di man gyud sa safety, no? Ang kana bang street lights dugay sa itaod i-install. So yun, no, pali ang sagot parang hindi na naman daw matutuloy bukas. Kasi nga hindi, para ayaw talaga kontra ghost. Ibig sabihin na parang opposed, di ba? Talagang kontra si Mayor Basti sa
opening na to, hindi pa naman talaga siya safety. So parang yun yung ginawa nila mo, no? Safety. Ito yun, tinutukoy ng iba na hindi daw safe kasi maaring mahulog. Pwede. May nakapasok, so baka ito yung mga taga rito lang din, no? Natatrabaho. Ba't ang dami nila? Anyways, yun ito yung tinanong natin kanina, yung mga mama, yung itong may dala ng power light. So tinanggal yung power light, tinurn off na, so wala nang liwanag sa lugar. So tinanong ko sila kung since tinanggal ang power light, anong ipapalit? So, tinanong natin yung may dalang power light na yon. Sabi nila sabi ko kung anong since tinanggal ang power light, anong ipapalit? O ano yung i-install nila? I mean, mag-i-install ba sila ng tawag na ito? Lamp lights or yung street lights? Tanong I mean, ang sagot ay walang i-install. So ibig sabihin, sabi niya parang hindi daw kasi matutuloy din ulit bukas. Oo. So hindi natuloy kanina, hindi rin matuloy bukas ang alas 6 ng umaga, pero still matuloy man yan, hindi pupunta pa rin tayo dito para mag-update. Para bigyan ko kayo ng balita, 'di ba? Oo. Ayan yan na yung power light bit nila. Iuwi nila kung saan man galing yan. So yun lang yung nagbibigay liwanag kanina, sa ngayon kinuha na, kaya madilim na ulit ang lugar. Kasing dilim ng natin, ng ating gobyerno. Gobyernong BBM, napakadilim, no? Walang linaw. Oo. Although kahit pa alam naman natin talaga na sinungaling siya, di talaga siya nasasabi ng totoo. Lahat ng mga sinabi niya ay kabaliktaran sa katotohanan, no? Pag sinabing open by December 15, yun pala hindi pala totoo. Ngayon, December 16 ulit, bukas alas 6 ng umaga, pero hindi pa rin daw, baka may chance pa rin daw na matutuloy yun, sabi nung mga mama na may bitbit ng power light. Diba? Sa mga nakapanood nito ngayon, sa mga baka meron kayong balak or meron kayo kakilala dyan na pupunta dito ngayon at mag-attempt na dadaan dito sa kalsada, pero hindi mo na sila makakapasok. Marami doon kanina, diba? Nakuha naman natin sa pinakamas una na parte ng ating video, ng ating vlog, na akala nila madadaanan na, so sinabi natin hindi, cancelled, at balik na lang sila sa pizza 16 bukas, no, alas 6. And yun naman ulit, no, sabi nga ni Kuya, maaaring mapopospon na naman ulit at hindi matutuloy. Sorry, maaaring hindi ulit matutuloy, maaaring mapopospon na naman. Okay lang yun, basta lang naman ang kapalit nun, yung postpone man siya ngayon, postpone ulit bukas, okay lang yun, basta ang kapalit ay yung safety ng taong bayan, yung solid ang pagkagawa ng daanan, hindi na siya delikado, hindi at risk ang ating safety ng mga dadaan dito sa lugar. Yan na, sayang. Makapag-road trip na siguro, makapag-road trip na sana tayo kanina, pero ang nangyari, di matutuloy kasi nga, alam nyo na, pagka nga talaga sinabi ni Bangag, huwag na tayong dyan, aasa. Kung mangyari, di mangyari. Pero kung talagang may excite tayo kasi sinabi niya, nako, pati tayo dito sa Davao, no, biktima sa fake news, hayop na yan, BBM na yan, di ba? Pinaasa. Linis pa naman na sana ang lugar, na walisan na tanggal na yung mga bubog, di ba? Nung mga nakarang araw dito tayo, daming bubog ng mga basag na buti na maaaring makakapag ma-flat yung natin, mga gulong. Ayan, tinanggal na yung mga safety cone, safety warning cone, tinanggal na nila. Barriers, barricade, demolition team. Nga pala, no, so ba't nga pala nila tinanggal, diba meron pa bukas? Kitanggal nyo lagi, boss.
So mo nang ano mo na istorya nga murag dili masuot sa mayor. Tama na ko kay March 26 din yung ipa-schedule nila sa consultant. Okay. So mato bot BBM no. 15 lagi murag mga wala sila nakalaag diri ano, wala sila nakalaag tong ano, katong 4. Mo lagi. Dito sa declare nga ana-ana. Mao gyud, mura sila gatrabaho ba no? Ay madaot ang tagadabaw. Mao gyud sakto gyud ba? Kaya ato dili karon sa. Sige. So yun no. Bali ang nangyari siyempre nagtataka tayo na bakit pinagtatanggal na yung mga safety warning cone. Sorry, anong cone? Cone, no? Oh. Diba? So tinanggal yung mga safety warning cone, ibig sabihin ay kasi diba bukas dapat andyan yun kasi ang purpose niyan para mag-guide yung mga sasakyan kung saan dadaan. Although dito hindi man kailangan dito ng safety warning cone kasi meron namang mga double solid line, diba? Tapos mga braking lines. So okay naman dito. Pero doon kasi pati doon tinanggal So ibig sabihin, tinanong ko sila diba kung ano mayari ba tinanggal. So ibig sabihin bukas ang umaga maglalagay ulit ng ganon. So sabi nila parang hindi, sabi ko paano yung bukas opening. Yan sabi nila parang wala naman daw, walang ganun. Parang walang opening na mangyayari ulit bukas. Pero tingnan pa rin naman natin ha, kasi wala pa naman tayo nakitang mga Facebook post ng mga mainstream media natin, mga lokal na pahayagan sa Davao City na nasasabing postponed na naman or makakancel bukas yung planned na opening sa alas 6. So maaaring matutuloy pa rin naman. So tingnan natin yan ma'am bukas no. So kita-kits tomorrow. Matutuloy o hindi, updatean ko kayo dito no. Dapat ano tayo dito, actual nasa ano tayo dito sa lugar. Thank you. Bye bye ending at ano masasabi niyo diyan? Tama ba yung ano ko dito, yung aking kurukurot opinion na yun ang sabi nila kuya na tayo din mga taga Davao ang mapapahiya, 'di ba? Na bubuksan yung ganong kalye tapos ang pangit naman, hindi naman talaga tapos, hindi naman talaga maganda. So parang ano siya no, set up siya ni BBM. Sige, pa-open natin by December 15. Oo. So mapipilitan sila bara-bara ang pagkagawa sa mangyari. Hindi maganda ang resulta. So ang mangyari diyan, mapapahiya sila. Oo. Kikwestiyonin yung ano, yung 33 billion pesos worth of Davao City Coastal Road na 17.8 kilometer. So ngayon, i-issuehan siya ng ano, iimbestigahan siya ng ICI. O, di ba? So masisira ang mga Duterte, masisira ang mga taga Davao. So tama lang naman siguro kasi ang sabi nila nitong nasa likod natin, ano daw, ang scheduled date na talaga nito ni Mayor Basti ay March 26, mga ganun. Basta March daw. Sometimes in March. Kaya, pwedeng bukas hindi matutuloy, hindi madadaanan. Which is para sa mga taga Davao, I don't know kung pwede ba. Ano sa tingin nyo? Mga taga yung mga pulso ng Davao dyan, paki-comment nga dyan. Ano sa tingin nyo? Pwede bang okay lang ba sa inyo na hindi sundin yung time scheduled date ni Mayor Basti Duterte na March? Sometimes in March 2026. At madadaanan na dito, okay lang ba yun? Kahit single lane lang yung ano natin, madadaanan doon sa kabila. I mean doon sa ano, sa palabas at saka entrance ng Ruha segment. Let me know in the comment box kung okay lang ba yun. Kasi ako, di ko alam Basta kung safe lang talaga yung lugar, yung kahit 2 lanes lang, kahit 2-way lanes lang siya, okay lang. Madaanan na siya. Basta mayroon ng street lights, gaya nito, mayroon ng mga safety markings. Diba? Mga center lanes, okay lang, basta meron ng ganyan. Tapos yung fencing, no, lagyan ng mga bakod yung gilid na hindi mahulog yung mga sasakyan doon sa tawag nito, sa mga box culvert na open pa hanggang ngayon. So that would be all. Thank you for watching and ingat and bye bye.